Today, ito na yung dating Mio na pinaparapol natin. Kaso nga lang, yung nanalo nito ay mas pinili yung pera. Pero dito nagsimulan mga kamotodik, in-unbox ko muna yung mga in-order ko na inner cover sa Shopee. Ito nga pala yung magiging inner cover ng ating Mio na project. Bago lahat yung in-order ko, gusto ko kasi maging bago yung itsura ng motor na ito. Sa inner cover pa lang ng motor na ito ay inabot na kagad tayo ng 5,700 pesos. Gusto ko kasi maging bago ang itsura ng motor na ito, kaya kahit medyo mahal ay umorder pa din ako. So mga kamotodik, alam nyo ba itong cover lang na ito? Yung mga inner fairings na yan, inabot na kagad yan ng 5,400. So, ito yung link ng Shopee. Yan, kung makikita ninyo. So, mahal talaga mga kamotodik basta genuine parts. Ito na rin nga pala yung shock na ikakabit natin dito sa Mio na ito. Kulay itim lang yung napili ko para malinis tignan. Nakalagay dito Thailand kanina. Thai SPD pala. Kabit na agad natin dyan mga kamotodik. Hindi ko na papatagalin. Lahat ng mga inner fairings na ito ay papakita ko na sa inyo nang nakakabit sa motor ko. Pero bago yan, nilinis muna namin itong panggilid ni Romeo para maging malinis ito. Vacuum at saka brush lang yung gamit namin para malinis itong panggilid kasi hindi pa naman ito gaanong matigas. At eto, nakabit na namin yung rim set, pati na rin itong mga inner cover na ipinakita ko sa inyo kanina, ganun lang kabilis. Ngayon naman i-unbox na natin yung fairings na pinakita ko sa inyo kanina. Eto nga palang fairings na ito ay pang Mio 4, kinonvert lang natin kasi mas maganda kasi ito tignan. Depende sa inyo, pero sa mata ko, oo. Hinder. Sadyang pinabilis ko lang talaga mag-build sa motor na ito kasi kompleto na rin naman yung mga pyesa niya kaya mas mabilis na. Dati ko pa rin gusto bumili ng ganitong motor kaso wala akong makita kaya ang ginawa ko, nag-convert na lang ako. Ito naman yung karton na ito, hindi ko pala nasama sa computation kanina. Nabili ko ata itong headlight na ito ay nasa 5,000 or 5,500 pa. Hindi siya genuine, wala kasi ako mahanap na genuine nung time na yun pero sabi nila good quality daw yung ganito kahit hindi pa genuine. Yan, kompleto yan mga motodik. Inner, pati outer fairings, yan yung sasalpak natin dito sa Mio na nabili natin. Yan. Hindi na natin papatagalin pa, isasalpak na natin yan kasi syempre ako ay excited na. Naalala ko lang dati nung time na nagbabuy and sell pa ako ng mga motor, karamihan na nagbebenta ko ay Mio. Ito kasi yung madali patinuin kapag may sira yung makina, konting kalikot lang, mabebenta mo na. Cover pa lang sa likod yung nagkakabit natin pero may itsura na kagad yung motor na ito. Tingin ko maganda yung kalalabasan nito mamaya. Gano'ng kabobo yan. So ayun guys, good morning. Good morning. Good morning tayo guys. Ito tayo. Ayan, naglilinis agad si Dada ng car. Sa mga oras na ito ay tulog pa ako. Kasama ko ang mag-ina ko at ito sila Dada at Ready. Naglilinis ng karburador ng Mio natin. Siyempre guys, pag umpisa pa yan, ganun lang. Hanggang isa, hanggang dalawa. Dito pang matagal lang, hanggang tatlo na yan o ganun o. Mga bastos pala mga hayop na to. Buti na lang hindi ako nagmana sa kanila. Pati ba naman sa butas lang ng karburador ay tinitigasan na siya. Eto na nga mga kamotodik, meron tayong gagawing conversion dito pero si Kuya Kiko na ang bahala dyan. Kailangan niya kasi tabasin yung mga cover na ito para malagay na maayos yung preno. At eto na nga, nag-start na siya magtabas para maayos yung preno natin at hindi gaanong tumatama doon sa cover. Siya may iba. Sakto na yung clearance niya. Tatamaan niya pala. May konting adjustment pa ang ginawa mga kamotodik pero hindi nagtagal, mamaya-maya okay na din ito. Kamotodik, ngayon nagkakaroon pa rin ng problema dito sa fitment ng cover natin dahil ayaw sumagad. Ayan ewan kung bakit. Pero kung puki yan, tangina, Kiko pa, sagad-agad. Pagtapos ikabit ng ulo mga kamotodik at naayos na yung fitment, ito na naman tayo sa dibdib ng motor. Pogi! Worth it yung gastos kasi maganda yung kinalabasan ng conversion sa pagkabit ng cover na ito. So mga motodik, ito na yung dating Mio na pinaparapol natin. Kaso nga lang, yung nanalo nito ay mas pinili yung pera at saka cellphone. So ngayon, gusto ko rin sana ulit siya iparapol kaso ang problema, nawala na yung papel ng motor na ito kaya hindi ko na siya pwede iparapol, lalo na ngayon medyo humigpit na yung batas natin, lalo na sa LTO. Kasi yung mga second hand na motor ngayon is kailangan dapat daw i-report agad sa LTO, papalitan yung pangalan doon sa papel. Ayun ngayon naging problema natin mga motodik. Nawala yung papel ng Mio na ito so hindi natin siya magagamit sa labas. Pero sisikapin ko pa rin na ipahanap yung papel niya para kahit papaano is magamit natin siya. Bago na lahat mga kamotodik, pati inner, yan, gumastos tayo dito sa inner ng 6,000 pesos, yan.
Puro bago lahat yun mga motodik. Sobrang kinis niyan. Dito naman sa outer mga motodik, parang nabili ko lang ito ng 4.7 or 5.7. Hindi ko na matandaan. Tapos itong mga brake master niya, ito pa rin yung nakakabit dati. Yan, tinabas lang yan kagabi ni Kuya Kiko. Yan. Ito naman yung sa kabila, Rossi din na E-caps lang. Yan. Bago din yung headlight niyan mga motodik ha. Fresh na fresh yan, no, kung makikita ninyo. So, napakaganda rin mga motodik. Pero bala ko palitan ngayon itong shock niya, T-post, at saka itong preno niya. Bala ko palitan, pati yung rim niya. Bala ko rin palitan ng branded na rim. Tapos ito naman, yung pipe niya, bala ko palitan ng original din na pipe. Siyempre, para mas makita ninyo na mas malupit, ito na ang motodik. Yung kulang sa kanya is yung upuan na lang. Tapos bala ko rin kargahan yung makina niya. Gawin natin 210cc or 180cc. So ewan ko, kumukulit na naman yung isip ko. Sabi ko ayoko na gumastos kasi nga motor lang ito, pero puta, sayang yung pera. Kung hindi ko babawasan, paano ko ma-enjoy? Kaya dapat pagandahin natin to, gastusan natin. Kung saan tayo masaya, dun tayo dapat. Syempre kung saan masaya, dun yung dapat natin gawin, di ba? Tama naman ako. So, abangan ninyo mga motodik yung update natin sa sunod dito sa Mio na binubuo natin. Let's go. Kung gusto mo manalo at pumaldo, tuturuan kita. Register ka lang, ilagay mo yung phone number mo. Ilalagay mo rin yung password mo. At kung makikita ninyo mga kamotodik, 20,000 pesos yung tinaya natin dyan. Tapos, pipili lang tayo ng gold bar at iiwasan natin yung mga bomba. At kung makikita ninyo mga kamotodik, yung 20,000 natin, naging 63,000 na kagad. Ganun lang kadali. Naging 63,000 na kagad. Sa lahat ng gusto manalo at maglaro ng Photon Game, nasa comment section ko yung link.